Muntik na kaming mahuli ng nanay ko na may ginagawang milagro. Unang-una po, Kuya Junjun, ay nagpapasalamat ako dahil hindi kami nahuli ng magulang ko na may ginagawa kaming milagro ng boyfriend ko kasi siguradong malaking gulo. Ako po si Miriam, 23 taong gulang, isang brand ambassador ng alak dito sa QC. Hindi ko na po sasabihin kung anong mall. Day off ko nung araw na yon, and normally pag off ko ay napunta ang boyfriend ko sa amin. Pero andun din ang mga magulang ko, kaya medyo mabait lang kami pag nasa amin kami. Usap-usap lang at bawal magdikit masyado. Tapos yun, dumating ang araw na aalis ang magulang ko at mamimili sa Divisoria, tapos sinabi ko yon sa boyfriend ko. E di tuwang-tuwa ang mukong dahil kami lang maiiwan sa bahay. So yun, nagplano kami ng boyfriend ko kung anong mga gagawin namin. At ayun na nga, umalis na ang mga magulang ko, mga bandang 10:00 ng umaga yon. Tapos medyo malayo ang bahay namin sa kanto, kaya naghintay ako ng 15 minuto bago papuntahin ang boyfriend ko. Nung dumating na ang boyfriend ko ay nag-decide kami na maligo ng sabay at doon kami mag-uumpisa. 2 ang banyo sa bahay namin, isa sa baba at meron sa taas. At doon kami sa taas kasi barado ang CR sa baba. Mga 10 minuto siguro ay akyat na agad kami at pumunta ng CR na parang excited na excited. Naligo na kami, sinabunan niya ako at sinabunan ko din siya. Nung malapit na kami matapos ay nakaramdam na kami ng init dalawa, lalo na ang boyfriend ko kasi matagal na daw siyang sabik sa akin. So ayun, inumpisahan niyang ng pakwan ko at sabay pasok ng finger linking good niya sa pechay ko at doon na ako nag-init. So sinabayan ko na siya, agad niya akong pinatalikod at pasok ng kanyang kargada. Kitang-kita sa jowa ko, nagigil sa akin. Siguro mga 10 minuto ata, yun ay sabi niya na lang, malapit na daw siyang laba. Sabi ko sige lang at sabay kami. At yun nung sasabihin niya na lalaba na, siya ay may kumatok sa pinto ng CR. At nagulat kami ng jowa ko na hindi malaman ang mararamdaman kasi bigla bumalik ang nanay ko. Ang sakit sa puson. Alam mo yung feeling na andun ka na, malapit ka na. Tapos may biglang pangyayari na magpapabitin sa inyo. So ayun, katok ng katok ang nanay ko kasi nadudumi na daw siya, bumalik daw siya kasi nasira ang tiyan niya. E barado ang CR sa baba, kaya doon siya kailangan mag-CR. So kami ay tarantang-taranta kung paano gagawin. Kaya wala akong maisip na dahilan. Sinabi ko na, napupupu ako at wait lang. Galit na ang nanay ko kasi nga ay malapit na nga daw lumabas. Sinabi ko ay wait lang, baba muna siya kasi hindi ako makapag-concentrate. Buti na lang at nakinig ang nanay ko at narinig kong bumaba ng hagdanan. At dahan-dahan kong sinilip kung wala ng tao. At nung napansin kong safe na, ay pinatakbo ko ang jowa ko sa kwarto ko nang nakatuwalya lang. At sabay sigaw na, "Mama, okay na, panik ka na." At dali-dali pumanik ang nanay ko at sinigawan pa ko kasi ang tagal ko daw. So ako sa taranta ko ay hinintay ko talaga matapos ang nanay ko na mag-CR at binantayan ko na baka sumilip pa sa kwarto ko. Tapos paglabas niya ay nagtataka siya, bakit basa ako Akala niya na nagpupulang ako. Pero hindi ko na pinansin at sabi ko sa kanya, nababa na kami at naghihintay si Papa sa baba at mainipin yun. So baba kami at nag-aayos pa si Mama kasi pinawisan daw siya. At napansin ata ng nanay ko na natataranta ata ako. Pero sabi ko ay naglolo ko na naman ang tiyan ko kasi minadali niya ako kanina. Kaya sinabi ko na magsi-CR muna uli ako at ilock na lang nila yung pinto pagkaalis. Agad akong panik at kunwari ay nagpunta ako sa CR at pinakinggan ko kung sinara na yung pinto. After ilang minuto ay narinig ko na yung sara ng pinto at agad akong pumunta sa kwarto. Natatawa ako kasi todo tago ang jowa ko. At yun, medyo kumalma na kami sa tensyon at doon na lang namin tinuloy sa kwarto ang mga plano namin.